Tayo tumayo lahat bilang pagbabasa ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Get your Bible please. Turn with me to Exodus (17). Exodus 17, starting verse 8. Shall we read? Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Verse 9. And Moses said unto Joshua, choose out of men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Verse 10. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. It came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy. They took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the other side, the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Verse 14. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua. For I will utterly put out of the remembrance of Amalek from under heaven. Verse 15. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi, for he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. May God bless upon the reading this word today. You may be seated in the presence of God. I will call my wife, Pastor Lily, to join with me. At pagpe-pray na rin natin yung mag-asawa from Qatar. Our pastor from Qatar, Pastor Kenneth and Pastor Annalyn. Come in here at upstairs. Saudi Arabia, sorry. From Saudi Arabia. Ano sabi ka? Qatar. Senior citizen. Sila po yung atin pong mga pastor sa Saudi Arabia. At kami po ay nagpunta doon ng after ilang years? Magto 12 years na po ang Saudi Arabia natin, pero hindi po kami nakakarating kasi bawal po dati, at binigyan po tayo ng way ng Panginoon na makarating sa kanila, at kaya nung last year po ay nandun po tayo sa JCTD Saudi Arabia. Si Pastor Kenneth and Pastora Ann. Makibigyan ng mic, kumbinahin mo yung mga nanonood sa mga taga Saudi Arabia, kung saan lugar tayo doon. Ay, yun po, yun pong nandun sa live, yun pong nakatira ngayon sa Saudi Arabia. Ang church po natin doon ay sa Al-Kubar. Ang landmark po niya ay Hyper Lulu. Yun po, Al-Kubar. Malapit po yan doon. Ang church na yan ay walking distance lang po. Yung pong nakatira po sa Jubail, Damam, of Hope, ay pwede po yan kasi almost 1 hour lang po ang travel po yan. Pero yun po, ang nandoon po sa Saudi Arabia, hindi po tulad dito. Doon po ay libre po transpo, hatid sundo po doon. Okay? Kaya po wala pong rason kung bakit hindi po sila makakatin kasi hatid sundo po. Imbitado po kayong nandoon sa Saudi Arabia na mayroon po kayong mga kapatid
mga pamilya, please po, ay message nyo lang po kami sa Messenger at ihatid sundo po sila sa amin. Welcome po kayo doon umaten sa Saudi Arabia po. Sila po ay babalik na sa June 7, kaya sila po ay ating pong ipagpe-pray. At natatandaan ko po, last week po ay meron pong taga Saudi Arabia na pumunta dito, pero hindi po taga JCTD. At purihin po ang Panginoon at pinag-pray po natin ang kanya pong anak at yung mag-asawa, at ang sabi po namin ay umattend po sa ating JCTD family. Kaya purihin po ang Panginoon sapagkat ang JCTD family po ay palaki ng palaki at pinagpapala po ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, humanda ka sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Kaya sige po, at ipanalangin po natin ang mag-asawang ito. Ituro po natin ang ating pong mga kamay. Hallelujah. Glory to you, Jesus. We praise you and we glorify your name. Hurabaka shandara bayanda rabayande. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mabait at pagpalang Diyos, salamat po Panginoon sa buhay ng mag-asawang ito. Hallelujah, na pinagkatiwala mo po Panginoon sa amin. In the name of Jesus, at sila po ang ibinigay mo sa JCTD family ng Saudi Arabia. Salamat po Panginoon sa buhay ni Pastor Kenneth at Pastora Annalyn, in the name of Jesus. At ang dalangin po namin Panginoon, hallelujah, release your anointing in the name of Jesus, the anointing of deliverance, the anointing of healing, the anointing of favor of God and favor of men, the anointing of prosperity be upon them in the name of Jesus. Lord, i-bless mo po sila Panginoon, hallelujah, at sa pag-stay nila Panginoon doon sa lugar na iyon, Panginoon, gamitin mo ang kanilang mga buhay para marami po ang makakilala sa iyo at tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Thank you, Lord, that you are great provider sa ministry ng Kingdom of Saudi Arabia doon sa JCTD family in the name of Jesus. At Lord, pagpalain mo din ang kanila pong family in the mighty name of Jesus. Hallelujah. At Lord, salamat po ng marami at sa kanila pong pagbalik doon, balutan mo po sila ng mga pong dugo in the name of Jesus and release your protection in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Salamat po ng marami at ibalik mo sila Panginoon doon ng punong-puno Panginoon ng mga patotoo na ginawa mo po Panginoon dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng anointing of deliverance. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen and amen. Thank you. God bless you sa inyong pagpunta sa Saudi Arabia. Hallelujah. Okay na. Praise God. Sa ating pagpapatuloy na ating lesson ngayong umaga ay yung tinatawag na the power of prayer. Sino na nanalangin dito araw-araw? Say amen. Sino naniniwala ang Diyos ay sumasagot sa panalangin natin? Tingnan natin sandali uli ating teksto sa Jeremiah 33 verse 3. Yan ang ating telephone number ng langit. Jeremiah 33 verse 3. Everybody read please. Call to me and I will answer you and show great and mighty things which you do not know. Ang aking didiscuss ngayong umaga, different kinds of prayers. Number 1, sundan niyo po ako sa ating lesson ngayong umaga. Number 1, pakilagay dyan. Iba't ibang klase ng panalangin upang tayo ay makalapit sa ating Panginoon. Alam natin, ang prayers ay conversation between God and us. Pakikipag-usap sa ating Diyos at sa ating lahat. Praise God. Number 1, the prayer of agreement. Panalangin ng pagkakasundo. Sapagkat ayaw ng Diyos sa pamilya, sa mag-asawa, sa magkaibigan, o kaya sa iglesia ay hindi nagkakasundo. Ang gusto ng Diyos, tayo lahat ay pag dumudulog sa Diyos ay magkasundo. Tingnan po natin ang teksto sa Matthew 18, please.
Again, Matthew 18:19. Again, I say to you that if two of you agree, ever say agree. Kapag meron dalawa, ay sino ba yung dalawa? Di mag-asawa. Amen. Kailangan meron dalawa. O wala kang asawa. Balo ka. Di yung anak mo. Humanap ka ng kasundo. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, meron ba kayong hinihingi sa Panginoon? Lahat ng ating kahilingan, it will be done for them for my Father in heaven. Ibig sabihin, yung Diyos Ama sa langit, nakikinig sa ating lahat kapag nagkakasundo. Ano kabaliktaran ng nagkakasundo? Sa pelikula, kontrabida. At ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, there is power in two. Kaya ano man ang kahilingan natin habang tayo nabubuhay sa mundo, para mabilis ang ating kahilingan, humanap tayo ng kasunduan. Ang tawag doon, agreement. Deuteronomy 32 verse 30 please. Deuteronomy 32 verse 30. Gaano kahalaga kapag dalawa'y nagkakasundo? Deuteronomy 32 verse 30. How could one chase 1,000? Basahin po natin lahat. Everybody please. Read please. How could one chase 1,000 and to put 10,000 to flight? Unless the rock had sold them, the Lord had surrendered them. Yung isa, nagpapalayas ng 1,000. Sa Deuteronomy nakalagay yan. Yan ay tinatawag na sabi ng Bible. Ang dalawa, ilan daw? 10,000. Ibig sabihin, nag-multiply siya sa 10. Kapag ang kalaban mo ay 1,500, talo ka, nag-iisa ka eh. Mahina ka. Kaya sa pagdating sa New Testament, humahanap ang Diyos ng kapartner, taga-agree. Because two chased 10,000 to flight. Kaya there is power in agreement. Naintindihan ba natin? Kaya ang mag-asawa, ang aking challenge sa mag-asawa, pag-gising mo sa umaga, hawakan mo ng kamay asawa mo, I love you, darling. Let's pray. Naghihilig pa yung asawa mo. Di hintayin mo, kasi walang agreement eh. Nakalagay yan sa 1 Peter chapter 3, verse 7. Tingnan po natin, sa buhay na mag-asawa. Unang Pedro 3:7. Si Pedro merong biyanan. So, may asawa siya. Kaya na-discuss niya yung tungkol sa buhay na mag-asawa. Basahin natin. 1 Peter 3:7. Let's read, please. Ayan, that your prayers may not be hindered. Ulitin natin. Lahat ng lalaki, taas ang kanang kamay ng mga Ginoo. Husband, likewise dwell with them with understanding. Una, ang mga lalaki, malawak ang pangunawa. Walang umi-amen na. Amen. Pangalawa, giving honor to the wife. Ano yung honor sa Tagalog? GCash. When you say honor means honorarium. Parangalan mo ang iyong asawang babae. Sabi, kagabi may nagbigay sa akin kahapon. Kasi nagsalita ako sa Antipolo. Sabi ko sa asawa ko, binigyan ako love gift. Ba't di mo ako binigyan? Inuwian ko naman siya ng po. Natawa asawa ko. Ano ibig sabihin nun?
Honor your wife. Pakisabi sa asawang babae, honor your wife. Sabi mo sa asawang lalaki. Natatawa kayo. Honor your wife. Pag magaling asawang lalaki, maganda babae. Eh bakit? Binibili na pambiling chinchamchu eh. Sabi ng isa, oy, sabi ni Bishop, bigyan mo daw ako mamaya. Honor your wife. As to the weaker vessel. Kasi daw yung babae, weaker vessel. Nakalagay sa Bible. As being heirs together of the grace of life. Why? That your prayers may not be hindered. Kaya kapag ang mag-asawa nagkakasundo, talaga nagmamahalan, pag nanalangin sa Diyos, walang hadlang. God answer your prayers. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, ang tawag diyan ay power of agreement. Tanong, kung ikaw ay balo, widow ka, edi hanapin mo yung anak mong panganay, anak mong bunso, o manugang mo, you must agree with them. Sasabihin mo, maki-agree nga ako, marami akong problema. Tulungan mo akong manalangin. Sasagutin niya ng Diyos. Mas lalo po ang mga widow, sa Bible, ang VIP na langit, mga nanay, mga tatay, at mga balo. Wala kayong nakita sa Matthew, Mark, Luke, and John na hindi sinagot ng Diyos ang panalangin ng mga ama at saka ng ina. The best yan sa puso ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yung the best clap of praise to the Lord. Amen. Ayun. Sa simbahan, ganun din. Dapat nakikiagri kayo sa mga pangitain ng mga pastor. Hindi pwede yung tinatawag na bakit ganun? Bakit ganere? Hindi pwede. Kasi yung vision galing sa pastor pababa. Hindi pwede pataas. Sa kumpanya, ganun din. Ang nasusunod, ang mga employer. Hindi pwede, namamasukan ka lang, magaling ka pa sa employer mo. Maki-agree ka doon sa iyong boss para ikaw maging pagpapala sa iyong kumpanya. Say hallelujah. Ang mga anak, ganun din. Hindi pwedeng kontrahin ang mga magulang. Pwedeng mag-suggest, hindi pwedeng kontrahin. Why? Sabagat merong hadlang. So, there is power in agreement. Pangalawang types ng prayers. 4 lang ito ibibigay ko sa inyo. 2 po ito eh. Pero 4 lang muna ngayon. The prayer of consecration and dedication. Kapag tayo nananalangin, you must surrender your life to the Lord. Ang tawag dyan, prayer of consecration or dedication. Lagay mo yung verse. Basahin natin. Luke 22, verse 41. He was withdrawn from them about the stone's throw. He knelt down and prayed. Si Jesucristo ang pinag-uusapan dito. Si Jesucristo, araw-araw, ang kanyang inuuna ay manalangin sa Ama. Tayong mga Kristiyano, bago pumalaot, maghanap buhay, ikaw mo lang pagbahon mo sa higaan, upo muna at magsabi, Lord, thank you. Buhay pa ako sa araw na ito. Hindi pagkagising 3-in-1 kaagad. Mainit ang ulo, no? Dapat ang tao marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Sabagkat ang mga anak ng Diyos, binigyan niya ng mahimbing na pagkatulog. Sino dito mahimbing ang tulog? Hanggang sa church natutulog. Si Jesucristo, lumayo siya, isang pukol ng bato ang layo. At ang sabi ng banal na kasulatan, siya ay lumuhod at nanalangin. Sino dito, pag nananalangin, nakaluhod doon sa may kanyang kama?
Sino dito hindi nananalangin? Lahat tayo nananalangin. Ang mga Jewish people, pag nananalangin sila, nakaluhod. Kaya tayo, nagaya tayo dyan. Sino dito dati Katoliko, taas ang dalawang kamay? Di ba, nagaya tayo dyan. Nakalagay naman sa Bible yan, naluhod. Iyan ay isang paggalang sa ating Diyos na may gawa na langit at lupa. Tingnan po natin, sunod, verse 42. Verse 42. Saying, everybody, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Kapag ang prayer natin ay para nag-aalanganin tayo sa ating panalangin, ang prayer ganyan, a prayer of consecration. Panginoon ko, ikaw po ang masunod, wag ang aming kalooban. Kaya kung hindi mapunta sa iyo, hindi maibigay sa iyo, hindi ka maghihinagpis o sasakit ang kalooban mo. Bakit? Ang sunod, ang kalooban ng Diyos. Mas higit ang kalooban ng Diyos, mas maganda yon kaysa kalooban natin. At kapag hindi binigay ng Diyos sa iyo ang isang bagay, akala mo good, meron pang better. Kapag hindi pa better, naging bitter, the best ang ibibigay sa iyo ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sabihin mo nga sa katabi mo, the best ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Say hallelujah. Kumisa sa buhay natin, akala mo iyon, hindi pala. Ang Diyos alam lahat. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, hindi pa nakita ng mata, narinig ng tenga, o pumasok sa puso ng tao ang mga hinahanda ng Diyos na the best para sa kanyang mga anak na nagmamahal sa Kanya. Tingnan mo nga doon sa 1 Corinthians 2:9. Gusto ko ipakita dito sa Bible yung kanyang mensahe sa ating lahat. Sabi mo nga sa kaliwat kanan, the best is for you. Walang anak o walang magulang na intensyon o purpose sa anak niya ay hindi ibigay ang the best sa kanya. Tayo lahat anak ng Diyos. Wala siyang dahilan para hindi ibigay ang the best para sa iyo at para sa akin. Kaya sabi ng Biblia, nasusulat, hindi pa nakita ng mata o narinig ng tenga o bumasok sa puso ng tao ang mga bagay-bagay na hinanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Sino dito nagmamahal sa Diyos? Kaya lagi mo iisipin, laging the best hinanda sa iyo ng Diyos. Say hallelujah. Nasa Antipolo kami kahapon. Sabi ko, di ba dito yung kantang hinulugang taktak? Dito ba may suman ditong, yung binilot na, ano yan? Ng bule. Bule ba yun? Di iniisip ko malang. Ako bago mag-preach, akalain yung inahin sa amin yung suman na gano'n. Sabi ko kay Cam, buksan mo, kakainin ko. Kahit malapit na ako mag-preach, kinain ko pa rin. Ibig sabihin, hindi pa naiisip mo, binibigkas ng bibig mo, pupunta kayo sa bilihan, binigay na kaagad ng Diyos. Mga kapatid, merong hinahandang magaganda ang Diyos sa buhay natin. Come on, clap your hands. The best clap of praise to the Lord. Kaya kung ano may nangyayari sa buhay natin, sa dulo niyan, God wins. Ang sabi ng Bible, napakaganda. The things which God have prepared for those who love Him. Kaya kapag nagpe-pray tayo, Panginoon ko, ikaw na po ang masunod sa buhay ko, wag na po ako. Kasi kapag ako, laging may hindi tama, minsan kulang. Pero ang Diyos, laging piniprepare sa atin magagandang bagay. Say hallelujah. Meron pa isang verse na maganda, Ephesians 3:20. Kasama niyang verse na yan. Isulat niyo po yan, Ephesians 3:20. Salita yan ng Diyos.
Now unto him who is able. Basahin natin lahat uli. 1, 2, ready, go. Now unto him who is able to do exceedingly, abundantly, above all what we ask or think, according to the power that works in us. Everyone say, God is what? Say it again. God is able. Meron ba kayo naisip na hindi kaya ng Diyos? Kayang-kaya ng Diyos lahat yan. Kayang-kaya mong lusutan lahat yan. Say hallelujah. Unto him, Jesus, who is able to do exceedingly, abundantly, above all what we ask or think. Higit pa sa iyong iniisip o hinihingi ang ibibigay ng Diyos na maganda sa buhay nating lahat. Two years ago, pastor enrichment program sa Bangkok. Abay, yung aming nag-sponsor, ilan tayo noon? 34 or 37. Napakaraming doon, maraming trouble nangyari. Pero kami nilibre nung sponsor sa amin, nilibre kami sa hotel. So KKB ho yung kanya-kanyang pamasahe. Itong last week, ako ay naimbita sa Bangkok. Ako ay na-inner healing. Kasi pagdating ho doon nung nakarang 2 years ago, puro ko ano-ano nangyari sa amin doon. At purihin ng Panginoon, itong last week ho, ako ay nilibre. Libre ang eroplano, libre ang hotel, sa 5-star hotel. Puro libre. Sabi ng Diyos sa akin, ano masasabi mo anak? Thank you. Ininner healing ako ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, kumisan, padadaanin ka ng Diyos sa mga circumstances na para bang mahirap isipin, para bang naghihinagpis ka. In the end, sa buhay mo, i-heal ka rin ng Panginoon. Babawiin din ng Diyos, mas maganda nung nauna, mas maganda ngayon. Say hallelujah. Abay, tuwan-tuwa ho kami. Yun po ay na-invite kami ng Asian Vision Summit, The Chosen. Kung kayo po ay nanonood kung nasa Netflix yan, yan po ay Christian movie, The Chosen. At bawal ipalabas yan sa simbahan. Ngayon, binigyan tayo ng lisensya, pwede siyang ipalabas dito kapag sa oras ng preaching. Di ba? Napanood nyo ba yan? The Chosen, tungkol sa Panginoong Hesukristo? Ano punto ko doon? Sa buhay natin, kuminsan, ang isip natin, limitado. Pero purihin ng Panginoon, laging the best, espesyal, ang kanyang nilalaan ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So sa lahat ng dumalo ngayong umaga, ladies and gentlemen, congratulations. God is willing and able to give the best for you, for your family, for your business. Hallelujah! Amen! Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Another verse, the prayer of consecration and dedication, Romans 12, 1 and 2. Kapag pala tayo nananalangin, ito ang tawag dito pagsuko ng buhay at paghingi ng gusto nating kalooban ng Diyos masunod. Romans 12, 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 2. Do not be conformed to this world. When you pray a prayer of consecration or dedication, kapag may nagagawa pa tayong parang hindi gusto ng Diyos, Lord, hinahandog ko sa iyo buhay ko para sa iyo. Ikaw na po ang maghari sa buhay ko, huwag po ako. Do not be conformed to this world. Ano ba ang mundo? Ang mundo, to see is to believe. Tayo mga anak ng Diyos, believe first, then you will see. Sino may inaasahan sa Diyos ngayong taong ito na magaganda sa buhay niya? Say hallelujah.
So do not be conformed to this world. Sabi ng mundo, ang tataas ng presyo ng bilihin. Isang araw, nagpabili ko ng saging. Nalula ako. Isang saging, 20 pesos ang isa. Dalawa pinabili ko. Dalawa lang pinabili kasi 50 lang pinadala ko eh. Napakamahal. Mahal pala saging ngayon. Kaya kung wala kayong saging, magtanim kayo ng puno ng saging. Ako, nagpatanim yung asawa ko na isang araw, nakita ko kanina, napakaraming puno ng saging. Yung iba nag-aalala sa mundong ito, kung ano kakainin, ano daramtin, paano mangyayari sa buhay nila. Huwag kang mag-alala. God is our provider. Iba yung mundo, lagi nag-aalala ang mundo. Ikaw, purihin ang Panginoon. Meron kang Diyos na malaki. He is the God of all flesh. Nothing too hard from God. Kaya, pag may nagtatanong sa iyo, meron ka ba dyan? Ano sagot mo? Very good. Wala na sa bokabularyo ng JCD family, wala. Pag sinabi, meron ka ba dyan? Ano sagot? Pakisabi mo sa katabi mo, pautangin mo ako, meron ka pala. Ay, bawal ang utangan. Amen? So, be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind. How to transform your mind? Through the reading of God's Word. At huwag tayong maniniwala sa ating narinig. Bagamat narinig mo na isang beses lang, ibahin mo yung isip mo. Panginoon ko, kayang-kaya mo to. Tutulungan mo ko, Panginoon. That's a renewing of your mind. Sino dito nag-i-imagine maraming pagpapala ang darating? Because a man without vision shall perish. Pag nakaupo ka, di ba, araw na linggo. Araw na linggo is a rest day. Pag nakaupo ka, magmumuni-muni ka. Lahat ng negative, alisin mo. Demonyo ka ng negative word, negative spirit in my mind. Get out. Go to my neighbor's house. Huwag niyo gagawin yan. Ang iisipin mo, magagandang bagay. Say hallelujah. Kanina madaling araw, nandyan ako sa pagawaan natin. Ang ating pong driver ng loader, alam niyo, nakahiram ho ako ng backhoe sa munisipyo. Salamat sa kung nanonood mo ating Mayora Agata Cruz. Congratulations, nanalo ka rin congresswoman ngayon. Nakahiram ako isang backhoe. Ang problema ko, wala akong driver. So, isang linggo nakabimbin. Panginoon, sabihin mo sa akin, sino ang pwedeng mag-drive nito? Aba, nakita ko, may isang tao na walang buhok. Pinakita sa akin sa pangitain. Tumayo ka nga, Brother Sopronio. Ayun, yan ang aking membro natin. Magaling palang nag-ooperate pala ng backhoe. Sabi ko kay Mayora, tinextan ko. Wala pala, naabala ko yung driver mo. Pwede ba? Pahiram mo sa akin yung susi. Ako na bahala sa driver. Purihin ang Panginoon. Nagkita kami ni Mayora, magiging kumari ko sa kasal ni James. Hindi na nakapiyo. Nasa akin na yung susi. Topo-topo na to, wala nang sulian. Kaya lang makita ko doon, pag-aari ng pamahalaan ng giginto. Ayan, sabi sa akin, sige, gamitin mo yan. Kung kailan mo, hanggang gusto mong gamitin. Puri na pang nakatipid ho ako mga 1 milyon, 2 milyon sa bako pa lang. Lagi the best ang Panginoon. Amen? Kaya lang, nung makita ko kanina, kulang daw ng lupa. Tatambakan pala ng lupa. Ba't ko sinasabi sa inyo to? Pinaparinggan ko kayo. Kung kayo marami kayong pera, sobra-sobra, abay mag-donate kayo sa simbahan. Alam nyo, VIP ang mga nagbibigay sa Panginoon patungkol sa pagpapagawa ng simbahan. Kayo lahat, VIP kayo na langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ayan.
So, renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, you must renew your mind. Kahit ano pa nakikita mo, you must walk by faith, not by sight. Sino dito mga estudyante? Malapit na ba pasukan? Iniisip nyo, Panginoon, saan kami kukuha ng matrikula? Ay sa Diyos kayo maglingkod, makakatapos kayo ng pag-aaral. Walang umi-amen, mga estudyante. Sino dito gusto pumasok sa BSU na hindi nakapasa? God will help you. Pangatlo, sundan natin. Different kinds of prayer. Pangatlo, the prayer of thanksgiving. Ito pala ang the best sa puso ng Panginoon. Kapag ang puso natin lagi nagpapasalamat, pagkagising mo sa umaga, nakatapos ka ng trabaho, uwi ka sa gabi, sasabihin mo, Panginoon ko, maraming salamat sa iyong pagsama, paggabay sa akin. Sino dito nananalangin bago kumain? Taas ang kanang kamay. Are you sure? Ang tawag dyan, pasasalamat. Tingnan natin yung verse. Pakita mo yung verse. John 11:41. Then took away the stone from the place where the dead man was lying. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Okay, tumingin kayo lahat sandali. Ang context nito, si Lazarus ay patay na. Kung kayo napunta sa Israel, yung lugar na bago si Jesus dumating, ang lakarin, ay 4 na araw. Kaya si Jesucristo dumating 4 na araw doon sa puntod ni Lazarus. Sino napunta sa Israel? Taas ang kanang kamay. Yo, marami-rami. Sino gusto pang pumunta sa Israel? Mag-i-excursion tayo doon. Trip to Jerusalem. At nung panahon yon, si Lazarus ay patay na. Nasa kuweba. Noong panahon yon, nililibing ang patay sa kuweba, nilalagyan ng bato. At nung siya nandoon na, napaiyak si Jesucristo kasi he is a best friend niya si Lazarus. Sino dito may kaibigan? A friend, love it at all times, right? At nung nandun na siya ay nanalangin. Ang sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. Everyone say, thank you, Jesus. One more time. Pakisabi sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Pag nakakarinig kayo ng thank you, ano nararamdaman nyo? Masaya? Talagang masaya? Kahit walang ginagawa sa iyo, sabi sa iyo, thank you. Pag alis mo, mag-iisip ka, ba't nagpa-thank you sa akin yun? Wala naman akong binibigay doon na. Kaya pag nagkita kayo uli, sasabihin mo sa kanya, ba't mo ako binasalamatan? Wala kang magawa, kundi magbigay na rin. Para totoo yung thank you. Advance pala yun. Sa Diyos ganun din. Nung nagpasalamat siya sa Ama sa pangalan ni Jesucristo, verse 42, please. Verse 42. 11:42. Please, 11:42. I know that you always hear me. But because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. Basahin natin yung unang sentence. Everybody read. I know that you always hear me. Alam mo, ang Diyos, kahit nasaan ka, sasakyan ka, nagtatrabaho ka, nakaupo ka, nakahiga ka, nanalangin ka, naririnig ka ng Diyos. Amen? Pero kapag nandito ka sa church at nakapikit ka, at sabi mo nananalangin ka, hindi yun ang oras ng panalangin. Oras na ng pakikinig.
Tingnan mo yung katabi mo, baka nakapikit. Sabi sa, ako'y nananalangin. Sabi mo, makinig ka muna. Baka iba yung ginagawa niyan. So, ang Diyos nakikinig, amen? Kaya kung ang Diyos nakikinig sa atin, ba't hindi natin kausapin? At humingi tayo ng kung anong gusto natin. Say hallelujah! Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Lord Jesus, give me long life, satisfied life, abundant life. I receive good health in Jesus' name. Amen. Lagi mo sasabihin yan. Naririnig tayo ng Diyos. Tuloy, verse 43. Verse 43. Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. When he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Kasi yung prayer ni Jesucristo na nasa lupa pa, nanampalataya sa Diyos Ama, narinig siya ng Diyos. Ang pinagpe-pray niya, patay na. Patay na ba ang inyong pangarap sa buhay? Imposible ba dala-dala nyo ngayong araw na ito? Magpasalamat ka na sa Diyos, narinig ng Diyos ang prayer natin. Ano gagawin mo pangalawa? Open your mouth, command the blessing to come forth to you. Ano nangyari? When he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Sabi natin lahat, 1, 2, 3, blessing, come to me, in Jesus' name. Amen. Mangyayari ba yon? Sabi mo sa kanila, mangyayari yan sa'yo. Bakit? Sinalita mo. Verse 44. Verse 44. When he who had cried came out, bound hand and put with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth, Jesus said to them, loose him and let him go. Purihin ang Panginoon. Sabi ng Diyos sa iyo, loose him and let him go. Lahat ng pagpapala, tinanggalan ng Diyos ng tanikala, at ngayon malaya na, papunta na sa iyong bahay-bahay na pagpapala, at hinahanap ka na ng maraming pagpapala sa buhay mo. Anong tawag sa prayer na yon? Thanksgiving prayer. Makikita nyo, 5 loaves of bread and 2 pieces. Nung hinandog ni Jesus sa Diyos Ama sa langit, nagkaroon ng miracle of multiplication. The power of thanksgiving, lagi kayo magpapasalamat sa Diyos, tanggalin niyo na reklamo, tanggalin niyo ang duda, at praise God. When you render a prayer of thanksgiving, God will release a miracle of multiplication sa buhay nating lahat. Amen? Sabi natin, I receive a miracle of multiplication in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Panghuli, a prayer of intercession. Part 1, ha? A prayer of intercession. Ano ba intercession? Ito po'y nananalangin in behalf. Panalangin para sa ibang tao. Sa ating binasa kanina, sa Exodus 17, then we will close in this chapter, ito yung ikaw ay namamagitan. Kaya mahalaga yung merong nananalangin sa iyo. Ang mga ama, prayer warrior, intercessor ng mga anak. Sasabihin na, Ama, Lord, Panginoon, pagpalain mo po yung aking anak na lalaki, yung anak kong lalaki, yung babae, yung aking manugang. Araw-araw yan, you are interceding in behalf of those people. Hindi ka papayag na kung ano mangyayari sa kanila. Ang mga ina, ganun din. Nakaluod siya, sasabihin niya, Panginoon ko, pagpalain mo po ang aking kabuhayan, ang aking pamilya. You are interceding. Why?
Because God is everywhere. Yung kamay ng Diyos, napapagalaw mo kapag nananalangin ka. Ang mga pastor, mga leaders, ganun din. Pinagpe-pray ang mga miyembro, ang mga tinuturuan araw-araw. Ako ganun din, nagpe-pray ako sa lahat ng mga pastor ng Jesus Christ the Deliverer. Buong mundo yan. Madaling araw pa lang nananalangin na tayo. Say hallelujah. Tingnan natin sa Exodus 17 verse 8. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Ang kalaban ng Israel noong unang panahon, mga Amalekites. Puro Mekites, Amalekites, Jebusites, lahat na Meites, kahirapan-ites, utang-ites, sakit-ites. Alright. And fought with Israel in Rephidim. Verse 9. And Moses said to Joshua, leader si Moses nung panahon ngayon. Sila ay galing sa Egypt. Nilabas niya papuntang, bago mag-promise land ay wilderness. At sa wilderness, marami pong mga demonyo na kalaban nila. At ang kanyang contemporary, ang kanyang Timothy, ang kanyang associate ay si Joshua. Choose as some men and go out, fight with Amalek. Ang Kristyanismo ay hindi excursion. It's a matter of spiritual warfare. Say hallelujah. Kaya maganda yung ministry natin, Jesus Christ the Deliverer. Sabi mo sa katabi mo, you are a winner. You are a victor. You are more than conqueror through Christ Jesus who loves us. Fight with Amalek. Taas ang kanang kamay, sandaliri. Sabi natin, demonyo ng hadlang sa aking kabuhayan. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sakit, karamdaman, come out. Hindering spirit, delaying spirit, come out in Jesus' name. Oh, tapakan mo. Yan. Amen. At sabi ng Bible, tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Alam natin yung istorya, Exodus 3. Yung kanyang rod, may power. Alright. Verse 10. So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. Ano trabaho ni Moses? Intercessor. Sino lumalaban? Si Joshua. Ang mga negosyante, parang si Joshua, sila'y lumalaban sa larangan ng negosyo, pagkuha ng mga pagpapala. Tayong mga pensyonado, sino dito mga pensyonado? Asan ka na mga pensyonado? Ang tawag sa pensyonado ay walang trabaho. Kasi tapos na ang trabaho nila. Alam mo, bibigyan ko yun ng ministry. Ang tawag dyan, intercessor. Halimbawa, natapos kayo ng tanghalian, bago kayo antukin, mag-pray muna kayo. May papaalala ang Diyos sa inyo. Panginoon, lahat ng negosyante, pagpalain mo lahat ng dumadalo sa Jesus Christ the Deliverer. Kaya tuwing araw na Martes, meron tayong prayer meeting, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Pinagpe-pray lahat ng mga items, mga asawa nyo, pamilya nyo sa ibang bansa, mga trabaho, mga negosyo. Bakit? Kasi merong kalaban. Ang tawag yan, disturbing spirits, delaying spirit, at mga hindering spirits. Yan ay kakasot nyo yung tatlong yan. Say hallelujah. So, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Itong si Moses bilang leader, may kasamang dalawa. Ano pangalan? Si Hur at saka si Aaron. So, ilan sila? Sagot. Tatlo. Kaya ang Diyos magaling din sa tatlo. Hindi lang sa dalawa, kundi sa tatlo. Kaya si Jesucristo, nung nabubuhay pa, ilan ang kasama? Yung kanyang pinaka-inner circle. Tatlo. Si Santiago, si Juan, at saka si Pedro. Okay, tingnan po natin. Verse 11, then we will close. So it was when Moses held up his hand, the Israel prevailed. Kapag nakataas yung dalawang kamay niya, nananalo ang laban ng Israel.
when he let down his hand, Amalek prevailed. So pagka nakababa na yung kamay, natatalo ang Israel. Ano lesson doon? Kaya bawal ng lalata. Sabi mo sa katabi mo, bawal mang lata sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan masasaya. Amen? Kailangan on fire. Say hallelujah. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Bagay sa bata, nadapa yung bata. Iiyak yung bata, umiiyak, nadapa ako. Sabi nung nanay, stricto yung nanay. Tumayo ka. Gusto mo itong sinturon, sisinturunin kita. Tayo ka agad yung bata. Marami mga born ganun, yung mga malalata. Ako, ayoko nang umaten. Ako ay pagod na. Sabi ng Diyos, sisinturunin kita. Kaya talagang lumalakas sa paglilingkod sa Diyos. Ang sundalong nasusugatan, lalong tumatapang. Yung mga duwag, wala kasing Diyos yun. Hayaan mo sila. Pero ikaw, may Diyos. If God is for you, who can be against you? Tingnan nyo to. Nanalo ang Amalek. Kuminsan, bakit nananalo mga Amalek? Baka kulang sa prayer. Dagdagan pa natin. At ngayon, kung kulang pa, humanap tayo ng kasama. Verse 12. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. And Moses' hand became what? Heavy. So they took a stone, put it under him. He sat on it, and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Ang ginawa ng dalawa, si Aaron at saka si Hur, si Moses, si pastor, ano ginawa ng dalawa? Pinagtulungan lambitinan. Amen? Ano ginawa? Tinukura ng bato. Ibig sabihin, tinulungan si Moises. Imbis na malupay pa yung kamay, nilagyan ng bato. Sino yung bato? Ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kapag ikaw'y nalulupay pa, parang nanghihina ka, parang bang sabi mo matatalo ka, ang tutulong sa iyo, ang Panginoong Hesukristo. Sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, He trains my hands to war. He leads me in His triumph on and on. Praise to His name forevermore. Taas ang isang daliri. Sabi natin, He trains my hands to war. Ayan, tinuruan tayong lumaban. Don't give up. Say hallelujah. Di ba pag may pumunta sa iyong kaibigan, nanghihina ka? Alam mo, kumare, padre, kayang-kaya mo yan. Ang Diyos nasa iyo. Lumalakas ka. Pero pag ang dumalo sa iyo, alam mo, ganyan yung may sakit, 1 linggo pa lang patay na. Huwag mo nang papupuntahin yon. Malayo pa lang pagpupunta sa iyo, dala-dala yung bad report. Buksan mo, tarang kapawala mo yung aso nyo. Kaya sabi ng Bible dito, verse 13, then we'll close. So Joshua, basa, defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Nanalo ang Israel because of the power of intercession. Verse 14. Then the Lord said to Moses, write in this for a memorial in the book. Ang tawag yan, patotoo. Kaya yung mga patotoo, kung paano kayo nagtagumpay, sasabihin nyo lagi yan sa inyong mga kumare, kumpadre. Amen? And recount in the hearing of Joshua, and that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Verse 15, then we close. And Moses built an altar and called his name, the Lord is my banner. Ladies and gentlemen, today, Jesus Christ is our banner because He is our victory. Amen. Tumayo tayo lang. Ano natutuhan natin ngayon? Prayer of
Agreement. Prayer of consecration or dedication. Prayer of thanksgiving and prayer of intercession. Kaya mula mamayang gabi, tanongin mo katabi mo, sino yung katabi mo? I-intercede mo yan mamayang gabi. Okay? Tingnan mo, tanongin yung pangalan. Dalawa-dalawa lang, ha? Dalawa-dalawa. Kung sino yan. I-apply na natin yan sa buhay natin. Ngayon, tingin kayo lahat. Kapag kayo may prayer na matitindi, huwag kayong mahiyang lumapit sa amin. Bisya, pwede ba ipag-pray mo ako? Ang akin number ay hindi Jeremiah 33 verse 3, baka hanapin niyo yun. That's not my number. That's God's number. My number is 0197-460-4080. Ay, pakitingnan na lang mamaya. Huwag kayong mahiya. Meron nung lumapit sa akin. Bisya, pag-pray mo ako, bakit ho? Umiihi ako ng dugo. Lalaking tao. Nung ako'y nagpa-check up sa ospital, yung daw bato ko ay puro bato. Pag tinanggal daw, pwede nang panggawa ng bahay. Pwede ba pag-pray mo ako, naniniwala ako, God is a God of miracle. So pinag-pray ko ng gabi. Sabi ko, demonyo kakako ng sakit sa bato. Mga bato sa bato, magsilabas kayo. Madaling araw, umihi siya. Nilagay niya sa isang lalagyan, o ano man yon. Sorry, di sa kumakain. Naihi niya, puro bato. At dinala niya sa doktor, at sabi ng doktor, in-x-ray siya, alam mo kung ano tawag doon sa ganun, para makita yung bato? Ultrasound, malinis na yung kanyang bato, wala ng bato. Telepono lang yun, telepono lang. Ang tawag ng prayer of agreement, prayer of intercession. Kayo lahat, in behalf of our congregation, I, my wife, we are praying all of you. Sabi namin, Panginoon, samahan mo lahat ng miyembro ng Jesus Christ the Deliverer, mga kaibigan, kakilala namin. Kung minsan pinapakita sa mukha, we are interceding in behalf of your family. Mahalaga tayo nananalangin. Halimbawa, nananalangin ka ngayon. Next week, tuturo natin the prayer of 1 hour. Paano ba manalangin 1 oras? Abangan. Huwag kayong mag-absent sa dating na linggo. Come on, lift your hands and close your eyes, please. Open your mouth. Let us praise the name of the Lord. While the singer will sing the goodness of God. That's our favorite song today. God is so good to you. God is listening to your prayers. Meron ba kayong hinaing sa Diyos? Everybody, open your mouth. Sabihin mo na sa Ama sa pangalan ni Jesus. There is power in agreement. We agree in one today. Love you, Lord, for your mercy never fails me. Habang ikaw ay nakayuko, nakapikit, All my days nagdarasal ka sa Panginoon. I've been held in your Narinig ng Diyos ang laman ng puso mo, kapatid From kaibigan. the moment that I wake up Pagsuko ng buhay, till I lay my may problema ka ba, suliranin para walang I kalutasan? will sing God is bigger than of the any problem that we have today. goodness of God. Meron ka bang, wala ka namang problema, pero yung mahal mo sa buhay may problema? Ang tawag yan, prayer of You intercession. have led me through the fire. Nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka. You are close like no Welcome other. the goodness of God in your Known business. you as the Father. Welcome the Holy Spirit in your Known house. you as the friend. Welcome the presence of Jesus. In the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing
Habang nakayuko ka nakapigil, You have led me through the fire. imagine In that you are blessed, that God is with you. like no He will never leave you nor forsake you. I know you as the Father. Lahat ng prayers mo nung unang panahon You as the friend. ay dininig ng Panginoon Diyos. I have lived Yes! in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Shikalalabahandararabakiararabahandararabahan. You have been so good in every breath. And I am thankful. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running Kayo out. pong mga nanonood sa live, God will answer your prayers today. Goodness is running after me. It's running after me. With my life laid Down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Panginoon, ibaba mo yung mapagpalang kamay sa iyong mga anak ngayong umaga. Kami mga magulang, ano man ang aming mga pagkukulang sa intercession ng aming panalangin sa aming mga anak, ilagay mo mula sa araw na ito ang panalangin para sa kanila, marugdog na panalangin. Pakinggan mo ang mga anak mo ngayong umagang ito na lagi nagpapasalamat sa iyo. The prayer of thanksgiving in our hearts sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Alisin mo ang mga reklamo ng aming puso, mga ungrateful spirit in our hearts, na lagi kami magpasalamat sa Diyos na nagpapala sa amin in the name of the Lord. Kapatid, kaibigan, habang ikaw nakayuko nakapikit, matagal ka nang narinig ng Panginoon. Kapag ikaw ay bumangon sa iyong higaan at ikaw ay naupo at sinabi mo, Lord, thank you. You are so good to me. Narinig ka ng panahong iyon ng Panginoon Diyos. God is willing and able to give the best for you in your life. Nakita ng Diyos kung paano siya nagpasimula sa buhay mo at yun ay tatapusin ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon that you must have a time for Him, to fellowship with Him, to talk to Him in a personal way. Panginoon, idantay mo ay mapagpalang kamay sa lahat ng mga anak mo narito. Sa mga estudyante, mga negosyante, mga babae, lalaki, matanda, bata. And whatsoever we desire when we pray, believe that we receive it and we shall have it. Sumunod tayo sa mikling panalangin ng prayer of dedication and consecration. Sabi natin, Lord Jesus, minsan pa, iniaalay ko sa iyo ang aking buhay. Let your will be done, not my will. Alisin mo lahat ang masasama kong ugali. Ano man nakikita mong hindi tama sa buhay ko, linisin mo ako na yung dugo para walang hadlang sa aking panalangin. Sa araw na ito, salamat po, ako'y maglilingkod sa iyo. Maraming salamat. You answer my prayers today. Lahat ng may pangangailangan sa pinansyal, ilahad ng dalawang kamay. Panginoon, dinudulog ko sa iyo. Gusto mo rin kami ay pagpalain.
Command the blessing from the north, from the south, from the east, from the west. Release a miracle of multiplication in their hands. Even financial breakthroughs in the name of Jesus. Release promotion in their lives. Release, hallelujah, the abundant blessing that comes from above. John chapter 10 verse 5. Chapter 10 verse 10 letter B, in the name of Jesus. Habang ikaw ay nakapikit, God, hallelujah, He will show to your mind, to your imagination, the blessings are on the way in the name of Jesus. He is Jehovah Nissi. He is our banner. He is our victor in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Selyohan mo ng iyong Santong Espiritu lahat ng aming hiningi. At itong buwang ito, hanggang sa darating na June, hanggang taong 2025, na kami lahat ay matagumpay lahat. We thank you, we bless you, in Jesus' name. Amen and amen. Amen.